puntong ito, makakapanayam naman natin ang lumalamang na kongresista ng Camarines Sur, si Congressman Aga Mulak. Aga, are you there? Hi, yes. Good morning. Hi, anong reaction mo na lumalamang ka daw at baka ikaw nga yung maging kongresista na ng CamSur? Oo nga eh. I'm really excited. Masayang-masaya ako sa nangyayari. Marami na nga tumatawag sa akin na nagko-congratulate na. So it's kind of confusing. Di ba? Kasi parang, ano ba, tapos na ba o panalo na ba? Ganon. And then some naman are saying malayo pa. Yeah. But Did you nice expect this? Did you expect this dahil veterano yung kalaban mo sa pagka-kongresista? Yeah, well, ayoko naman sabihin I was expecting for this to happen na manalo ako. But of course, I wanted to win really. And sa ikot ko naman sa buong district talaga for a year and a half, talaga nakita ko naman lahat ng tao wanted change, wanted something new. And ganon. Kaya lang, funny lang, kasi first time ko to, ang dami pa rin anomalya talaga na nangyayari at nangyayari up to now. Kasi, like even right now, sa buong CamSur, halos natapos na lahat, no? Sa akin na lang ang hindi pa tapos. So, I'm really scared. Binabantayan ko talaga ngayon. Pinapatignan namin kung ano nangyayari. Kasi we still have 3 towns na hindi pa natatransmit up to now. At Aga, marami yung pinagdaanan mo para dito sa pagtakbo mong ito. Maraming bumatikos doon sa yung residency mo and all these things. So anong balak mo sa bilang isang kongresista para mapatunayan na talagang ikaw ay taga CamSur at talagang may malasakit ka sa kanila? Proven naman na yun, ano? Yung katanggali ko lang naman, yung kalaban ko lang naman naglalabas lahat nun. And I proved them wrong. And sabi ko nila, talaga taga dito ang pamilya ko. Maliwanag yung sinabi nila, hindi ako Pilipino. So napatunayan ko rin yun na ako'y Pilipino talaga. Naayos naman namin lahat yun. Kaya lang ngayon, gano'n pa rin. Tapos funny lang, kanina lang, naglalabas sila sa radyo na sila daw ang nanalo. So, di ba, parang weird talaga. So nakakatakot talaga yung nangyayari ngayon. Kasi we're getting all these reports ng mga pandadaya, and that's why all my lawyers are into it right now. So pinapamantayan ko talaga. Aga, ang katanungan ng maraming tao ngayon ay wala ka namang background sa paggogobyerno at lalo na sa legislative work. Ano ang paano mo maiibsan itong kumbaga disadvantage na ito dahil wala ka namang background with legislative work, at ano ang tututukan mo sa CamSur as a legislator if ever? Madami ako pwedeng sabihin about that, ano. One thing is for sure, sabi ko nga, parang you have me, the whole of me, to work hard for this district. In terms of legislation naman, you know, I have my people, and I've been studying talaga. Pinag-aaralan ko talaga. Nag-aaral ako even up to now. But then sabi ko nga, I will explain this. I will let my performance speak for myself, really. May balak ka rin bang kumuha ng ibang mga kurso dahil alam naman natin yung ilang I did already last year. Talaga. Nag-umpisa na ako last year pa, and kaya kasi nasabi ko, I will let, kasi maraming babatikos talaga sa akin, which is fine, ano? Okay lang po sa akin yan. Ang importante, pag nakaupo na talaga ako, and tignan nila yung performance ko, and I will let that speak for myself talaga. May naisip ka na ba na priority legislation mo just in case you sit as congressman kung manalo ka na talaga? No, hindi ko muna iniisip ko talaga is sabi ko I've been campaigning really hard, and sabi ko let's win this first, you know, and that's really easy, you know, anything that will kumbaga bubuhay sa mahihirap talaga, because my district talaga is really one of the poorest districts sa buong Pilipinas talaga. Ilan na lang ba Aga ang bibilangin pa ng mga boto? I think we still have mga 30,000 votes pa. So, at ilan na yung lamang mo? Kasi ang lamang ko since Monday is nasa 7,000 to 5,000. So, tuloy-tuloy naman siya Tuloy-tuloy naman siya. Kaya lang, syempre natatakot talaga ako kasi ang daming reports na nangyayari sa akin, binibigay sa akin na ang dami pang nakastop na PCOS ngayon. Tapos, marami nangyayari ngayon dito. No? Marami talaga nangyayari, nakakatakot talaga. Alright. Okay, one final question kasi marami rin yung mga artista na sumabak ngayon sa politika para dito sa election 2013. Merong mga nanalo at merong mga lumalamang at merong mga nanalo rin. Sa tingin mo ba ang mga Pilipino bumoboto pa rin based on yung tinatawag nilang star power o medyo nagwe-wane na itong star power na ito?
No, hindi na yan. Yung popularity sinasabi nila, helps you lang to attract attention. But in terms of voting talaga, people already know. Boboto sila so that pinaniniwalaan nila. At saka alam mo, feeling ko talaga, naniniwala rin ako na ang tao talaga pagod na talaga. Parang ang gusto lang nila yung pera o yung budget na nakalaan para sa kanila. Importante lang na makaabot sa kanila ng buong buo na hindi na ninanakaw talaga. Your message to yung katunggali mo na si Wimpy Fuentebella. Ngayong sabi mo mainit pa ang laban hanggang ngayon. Wala akong mensahe sa kanila. Parang, ang sa akin lang siguro, parang huwag yun na pahirapan yung mga tao. Play fair, no? Parang ang dami nilang ginagawa. Pero ayoko mag-accuse, no? Baka maano pa ako. But I will let my lawyers deal with all of this talaga. Lahat ng mga nangyari dito. Ang dami po talaga nangyari talaga. Alright. Ang daming nangyayari pa rin. Maraming salamat and good luck to you, Aga Mula. Thank you. I'd like to thank also all my supporters talaga. Lahat po ng bumoto at lahat ng tumutulong up to now. Maraming salamat. And sa inyo rin. Thank you very much. Thank Keep you. watch, please. Maraming salamat. Salamat. Thank you.